At sa wakas ay natapos na rin yung testimonya ni Roderick Wamil. Ano ang napatunayan muli ng prosecution? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Kagaya nga ng sinasabi ko kahapon, mas mukhang inaabangan ng mga tao yung cross-examination kesa dun sa direct examination. At dito nga sa cross-examination, lumabas ang mas maraming katotohanan. Kasi yung direct examination ng abogado ng prosecution sa pamamagitan ni Attorney Kapunan, apparently dahil wala silang hawak na malinaw na ebidensya na magdiretsyong maglilink sa katiwalian at doon sa sinasabing audit observation memorandum from the COA, ay they resorted to being comical. Si Attorney Kapunan tried to do a comedy routine, which I don't think worked. They resorted to playing with the names, trying to imply something na nawala doon sa mga pangalan. That is another form of mudslinging na ginagamit dito sa impeachment na ito. But the truth came out during the cross-examination. What are yung mga katotohanan na yan na sinasabi natin? Una, mali ang sinasabi ni Roderick Wamil na si Vice President lang ang kaisa-isang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Apparently, hindi niya alam o di kaya ay tinakpan niya talaga yung katotohanan na even before that, in 2014, sa panahon niya ni Jejomar Binay bilang Vice President, naglabas ang DBM noon ng pondo para sa confidential funds ng Office of the Vice President. 2014, nasa COA na itong si Attorney Roderick Wamil. Pero sa kanyang pagsasalaysay at pinakinggan mo yung unang direct testimony niya, parang totoong-totoo na kay BP Sara nga lang nangyari ito. Ikalawa, naging malinaw na doon sa mga batas na kanyang sinasabi ay hindi naman pinagbabawal or hindi illegal na i-release mo yung confidential funds mo for the quarter within 11 days. Because you are given actually 3 months to disburse. That's the maximum. Pero walang minimum. Hindi tinatanda na ng batas na dapat ay hindi mo to ma-spend in less than 10 days or less than 15 days. Wala pong ganung requirement. Pero yun ang inaangguluhan nila kasi ayaw nga nila ipakita dito na kailangan mo talagang spend yan within 11 days because late mo na siyang inirelease sa Office of the Vice President. And yung iba pang mga kamalian ng kanyang pahayag ay lalong-lalo na doon sa audit observation, yung AOM, audit observation memo, galing sa COA. Kasi nagtetestimonya siya nung una, nakala mo siya ay yung nagprepara nung report. It turns out, when the report came out, wala na siya doon sa departamento na yun ng COA. At hindi naman siya talaga yung gumawa o nagawa ng final report o nagpirma ng final report. Ang sinasabi niya na lang, meron pala daw siyang mga partisipasyon doon, yung initial draft, siyang gumawa, wala nga lang siyang dalang kopya. Na meron siyang mga notes, hindi niya nga lang dala. So he was prevented by the presiding officer from referring to the AOM kasi wala naman pala siyang partisipasyon doon. That is not his. Kaya biglang kumambyo ang prosecution at sinasabi, preliminaries lang naman daw pala siya. After 3 witnesses, nasa preliminaries pa rin sila hanggang sa kasalukuyan at maglalabas pa sila ng ibang witnesses para naman discussin yung mga detalye ng AOM. But, again, sinabi ko na ito noon, uulitin ko ngayon. This proceeding is just a show. Kagaya ng gustong gawin ng prosecution, ginagawa itong isang palabas. They tried to do it like Eat Bulaga style, gawing comedy. But they are bad comedians. Wala silang sense of timing and their jokes really suck. Terrible ang mga pagpapatawa nila. I mean, Tito Soto will be proud of them. Siya yung hindi nakakatawa sa Tito Vic and Joey. But nobody else is laughing. And that's the worst part of being a comedian. When you're the only one smiling or even laughing at your jokes. At dito, ni walang natawa sa kanyang mga patawa. And that is
that turns it into a sad story rather than a comedy. So, itong ginangyayari ito sa Senado, again, it's not about the impeachment. It's not about legality. It's not about evidence. This is about propaganda. Propaganda po ito. Nagtatry sila magpaganda. Gusto nila pagandahin yung storya nila that BP Sara is corrupt, that tama lang na siya ay ma-impeach. The problem is, it appears that their evidence doesn't coincide with the narrative that they wanted to sell. At dahil wala namang ebidensya, yung mga tao, nangangalay na dito sa storya na ito. You know, from the very start, alam na natin ang ending nito. Sinasabi ko nga sa inyo, alam na natin yung dulo ng boto nito. Majority will vote for removal of BP Sara. The minority will move against it. And therefore, there will be no impeachment. The VP Sara will not be removed from office because they don't have the required number of votes. Alam na natin yan from the start. So all of this story that's going on, kagaya na sinasabi ko noon, is just a part of the sarsuela. Naglulukuhan na lang talaga tayo dito. And para tayong, alam nyo, yung inilabas nila bilang isang teleserye, ang isang pelikula na napanood na natin sa YouTube at Netflix. So from the very start, alam na natin yung umpisa, alam natin kung paano ito magtatapos kasi nga napanood na natin. And yet, the prosecution is trying to sell us, binebenta nila sa atin itong storya na to. Alam naman na natin kung ano ang kakahinatnan nito sa dulo. It's because, kaya tayo naiinis dito, mga mamamayan, after 12 days, about 300 million pesos in, wala pa rin nangyayari dito sa hearing nito. Kaya sinasabi ko nga noon pa, hanggang ngayon inuulit ko. Para sa administrasyon at sa BBM 13 na nandyan sa Senado, wala po kaming pakialam kung gusto nyong magpropaganda laban kay Sara Duterte. Karapatan nyo yan, mga politiko kayo. Trabaho nyo yan na mangintriga, gumawa ng mga storya at kasinungalingan para pataubin ang inyong mga kalaban. That's part of your game. That's part of your territory. We get that. Naintindihan namin yan. Pero, ang di namin maintindihan, bakit kailangan nyo gastusin yung pera ng taong bayan para sa isang istorya at kwentong walang kapararakan para sa amin. Walang benepisyo sa taong bayan. 300 million pesos in and you still have nothing. And that is why talagang hindi bebenta itong storya nyo nito because ang lahat na nanonood ngayon ng mga mamamayan alam na kung ano yung ginagawa ninyo. Wala po kayong nalilinlang. Kahit po yung mga trolls ninyo, kahit yung mga BBM vloggers na yan, yung mga supporters ng administrasyon, kahit yung mga dilaw, kahit na yung pink, kahit yung mga nagsasabing sila ay matatalino at elitista at mas matatalino sila sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Alam nyo naman kung anong ending nito. Hindi nyo lang talaga ma-call out ang administrasyon, si BBM, ang Malacanang, at ang kanyang mga taga-suporta, mga senador, kasi natatakot kayo. Tatakot kayo sa posibilidad na si Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. And that's the bottom line. Pero kaming lahat, hindi nyo kami mauuto dito. Hindi nyo kami maluloko. Kasi kaming lahat, patuloy kaming nagmamasid, nakikialam, nag-aaral. Kasi alam naming lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance.